So ngayon, no, ito ay tungkol sa pagpipreach, no, sa salita ng Panginoon. So sa mga ngaral, no, may pagkakaiba talaga, no, ang mga tao noon at saka ngayon. Ang mga ngaral noon at saka ang mga ngaral ngayon. Ang mga ngaral noon is iba kaysa sa ngayon. Bakit? Ano ang pagkakaiba? Kasi ang mga ngaral noon ay wala silang ibang pinapangaral or tinuturo sa ibang mga tao. Ito yung pag-encourage sa lahat or pagtawag sa mga tao no, na babalik sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit pabuhay ang kanilang kapalit, no, ang iba is inuusig at sinugaban ng mga maraming mga tao dahil nga sa pagsasalita nila ng katotohanan patungkol sa salita ng ating Panginoon at sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito talaga yung dapat, no, na ipangaral sa lahat, no. Kung ikaw ay isang mga ngaralis, ito talaga yung dapat na ipangaral mo, no, yung salita ng Panginoon at ang ating Panginoong Jesucristo para yung mga tao, no, na makarinig is tatanggapin nila yung salita ng Panginoon gaya ng ating sinasabi, gaya ng sinasabi dito sa kasulatan, no, ng Roma, no, sabi ng ating ni Apostol Pablo, no, na sinong maniniwala kung walang mga ngaral na maghahatid sa kanila sa mensahe sa salita ng Panginoon. So walang maniniwala, so walang mananalig kung wala. So may ipinapadala, no, na mga ngaral para mangaral sa kanila patungkol sa salita ng Panginoon at pagsasabi sa katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. So yung ibang mga tao noong unang panahon is dahil nga sa kinaugalian, no, ng mga paniniwala nila sa mga ganito mga bagay sa mga Diyos-Diyosan is tapos makarinig sila bigla ng mga ngaral na iba patungkol sa ating Panginoong Jesucristo is inuusig nila, no, inuusig nila. Yung iba ay sinugaban, yung iba naman ay kinukulong at kinukulong at yung iba pinapatay. So ang pagkakaiba naman ngayon, ang mga ngaral naman ngayon is iba, no, iba. Paano na iba? Na iba kasi instead na, no, ang salita ng Panginoon is ipangaral nila is minsan dinadala nila ang pangalan ng kanilang mga sinagoga o kanilang mga simbahan or mga ministry. Ito yung mga pinapangaral nila. Ito yung pagkakaiba. So makikita nyo talaga yung pagkakaiba ng mga tao noon at saka ngayon. Kasi yung mga tao noon, walang iba kundi ipangaral talaga nila yung salita ng Panginoon. Walang dala kahit inong reliyon. Walang dala kasi ang sabi ng ating Panginoon, kung mangaral ka, pumunta kayo dito, wala kayong nadalhin kahit ano, kahit liban sa damit lang, bag or ano man sa lapi, wala. Diba? Ngayon, mangaral yung isang tao, dala yung mga kamera, cellphone, bag. Hindi naman sa no, pero kasi kalimitan talaga sa pinangaral nila is dala talaga nila yung mga relihiyon nila sa mga simbahan. May dala-dala silang tracts pero nakalagay doon mga relihiyon nila. Tapos hindi ko sinasabi na masama kasi minsan iniimbita nila doon sa kanilang mga religion, yung ganito, no, na pumasok sa kanilang mga sinagoga or para magiging kasama lahat, makinig sa mga salita na hindi ko sinasabi na masama, pero ang ano ko lang is pinakaiba ko lang, i-compare ko lang ang mga ngaral noon at saka ngayon. Kasi ang mga ngaral ngayon, minsan, ipinangaral nila, hindi ang salita ng Panginoon, kundi ipinangaral nila mismo yung mga simbahan nila at saka mga sinagoga nila para yung mga tao, no, na para yung mga tao is ma-encourage nila, no, na babalik doon sa or papasok sa kanilang simbahan at doon makikinig at madadagdagan yung mga membro nila. Na instead ng Panginoon na ipanangaral nila ay hindi na lang ang Panginoon kundi yung mga relihiyon nila. So dito minsan nagkakamali ang isang tao. Dito nagkakamali ang isang tao. Paano magiging tama ang isang tao kung pangaral mo yung simbahan mo? Makaligtas ba sa iyo ang simbahan mo? Yung iba namang tao magsasabi no na hindi kasi doon na lang sila makikinig sa salita ng Panginoon. Okay din yan. No, okay din yan. Pero minsan talaga is marami talaga dito sa atin, no, na tumatayo ng mga relihiyon, no, na taliwas o kabaliktaran sa mga katotohanan na sinasabi dito sa Biblia kaysa mismo sa tinuturo nila diyan sa harapan ng mga pulpit o sa mga simbahan na yan o sa loob ng simbahan, no. Marami mga tao dyan, no, na kabaliktaran o taliwas o iba sa katotohanan sa sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo o dito mismo sa salita ng Diyos. No, so dapat ito dapat yung pagtuunan natin ang pansin ang salita ng Panginoon at hindi lamang, no, na makinig lang man kayo sa mga sinasabi ng kanyang mga leader o mga pastor o mga kahit sino ba man yan, no, maliban sa mga pare kasi wala talaga yan, no, wala talaga, no. Marami rin mga pastor na nagsasabi ng mga taliwas kasi sinasabi din nung sa panahon nilang Pablo, silang Apostol Pablo, no, nung nangangaral sila is may mga tao doon, no, na pinangaralan nila sa salita ng Panginoon at inuusisa nila yung kasulatan kung ang sinasabi ng mga ngaral nila is nakasulat ba or based ba dito sa sinasabi dito sa kasulatan. Noon napatunayan nila, no, na ang ipinangaral ng mga apostol na ito is
nakasulat or based dito sa kasulatan or sinasabi dito sa kasulatan or hindi siya opposite or kumbaga nandito sa kasulatan, tinatanggap nila. Pero ngayon kasi iba, no? Sa oras may mangaral ng isang tao, tapos yung may mga tao nakikinig, hindi nila binabase or kinukumpare dito sa kasulatan kung ano yung patungkol sa mga sinasabi nila. Kasi minsan kasi maraming mga tao na malililang. Kasi maraming mga tao na magsasalita ng mga ganito, no? Ganito, ganyan. Magaling magsalita, pero yung mga ibang mga salita naman is taliwas dito patungkol sa mga sa pagkain. No? May isang relihiyon dito no, na malaki talaga itong relihiyon ito na nagsasabi no, na bawal itong kainin, ito lang kainin, bawal ito kasi ganito, ganyan. Totoo, maraming bawal yan sa panahon sa utos ng ating Panginoon sa panahon ni Moises. Sa Levitico ba yan? Sa Leviticus chapter 11, no? Pagdating dito sa kasulatan, sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo dito, hindi ang pumapasok sa loob ng katawan ng isang tao ay siya makakaparumi sa kanya. Kasi ang pumapasok sa loob ng baba sa isang tao, sa bibig sa isang tao, ito ay papasok sa tiyan at itatapon. So hindi ito makakarumi. Ang makakarumi sa kanya is ito yung galing sa puso o isip na siyang lalabas sa bibig ng tao ng mga masasama, kasi nandito yung lahat ng mga masasama, hypocrisy, ganito. Yun yung makakarumi sa atin yun yung makakapagparumi sa tao. At sinasabi din dito ni Apostol Pablo sa sulat sa patungkol sa sinusulat niya doon sa sulat ni Timoteo, dito sa sulat para kay Timoteo, no, patungkol din sa pagkain. At ito rin yung sinasabi doon na nakikita ni Apostol Pablo, yung lahat ng uri ng mga hayop, no, na pinagbabawal na kainin, no, na ang sabi ng ating Panginoon, no, na huwag mong sabihin na marumi ang mga nilinisan na ng Panginoon. So kung yung mga bagay na kung tayo nga ay napapatawad at nilinisan tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong si Kristo, ano pa kaya ito mga pagkain na ito? So bataliwas ito, maraming o kayo, kasi nagsasabi din sila no, dapat sundin itong ganitong utos na ito, pero sila mismo hindi nakasunod sa utos. So ito pa rin yun, yung pagkakamali nila. So ganito, no, maraming mga tao na nagsasabi ng mga kabaliktaran sa nakasulat sa Biblia o kautosan. So bago nyo tatanggapin yung isang salita or mga ngaral, no, na ipinangaral sa inyo ng mga ngaral nyo, is i-compare nyo talaga kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kasi minsan lang yung buhay, isang pagkakamali nyo lang, mangyayari sa isang tao kabagsakan. Kasi sabi ng ating Panginoong sa Kristo, hindi makaagak ang isang bulag sa isang pambulag. Kung gagawin niya ito, silang dalawa mahuhulog sa kanal, no? So kung kayo nagpapaagak doon sa isang bulag naman yung namuno sa inyo, kayong dalawa mahulog talaga sa kanan. Ito yung mangyayari sa mga tao, no, na hindi sumusunod sa kalooban o sa kasulatan o sa utos ng ating Panginoon o sa salita ng Panginoon. Instead na sundin itong kautosan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Jesucristo, instead na susundin to, iba yung pinapangaral nila at iba yung sinusunod, no? So ito yung mga papahamak sa isang tao. Kaya bago nyo tatanggapin ng isang bagay, i-compare nyo muna kung nakasulat ba dito o nakasaan. Usisahin nyo muna dito nakasulat sa Biblia. Nakasulat dito sa kasulatan. Kasi may Biblia tayo, ito yung guide sa bawat tao. No, kung tayo ba ay tumatakbo sa tamang daan or tayo ba ay napalihis, no? So kasi kung hindi nyo ito babasihan, sunod sa mga sinasabi ng inyong mga leader. Kasi marami dyan, may nagsasabi din no, na yung nagsasabi dito sa Biblia patungkol dito, ayaw kong pangalanan sino nagsasabi niya, no. Nagsasabi doon, no, na hindi daw totoo yung sa panahon di ba, no, na may mga higante na mga tao, no, yung mga higante ng mga ano ba yun, mga anghel ba yun, yung mga langit yung mga nasa langit na mga gawa or mga anghel ba yun, na nakikita nila daw, no, na magaganda yung mga tao, mga babae dito sa lupa, nagsibabaan sila at pinapangasawa nila yung mga babae, at ay yung mga anak nila ay yung mga higante, yung mga bayani noong unang panahon. Ba nagsasabi no, nakasulat yan dito sa Biblia, pero sinabi ng isang pastor, hindi totoo yan. Huwag kayo maniwala dyan, hindi totoo yan. Pero sinasabi yan dito sa Biblia. Ngayon, sino paniniwalaan mo? Ang nakasulat sa Biblia o siya? Kung paniniwalaan mo siya, sinungaling siya. Kung ang isang tao mangangaral ng mga mali-mali or tinataliwas niya or iniiba niya nakasulat sa Biblia tapos pinapangaral niya, yung tao na yan, hindi yan. Yung tao na yan is, tao yan eh, Satanas. Kasi ngayon, sa panahon ngayon is, bawat simbahan kasi, bawat religion, bawat ministry or mga pastor ay minsan ay ginagamit na rin ni Satanas kung paano sirain at wasakin ng isang tao.
Kasi ito yung goal ni Satanas, to deceive many people, no, to deceive, no, dinlangin niya yung mga tao para susunod yung mga tao sa kanyang mga yapak at mapaparusahan at lalayo sila sa Panginoon. At yung mga ang salita ng Panginoon na sa bawat puso ng isang tao ay kukunin niya at papalitan niya ng kasinungalingan. Kaya maraming mga tao, no, na namumuhay sa mga kasinungalingan instead sa mga katotohanan patungkol sa mga salita ng ating Panginoon. So kaya maraming mga tao na gumagawa niyan. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng tao, no, na nangangaral or nagtuturo sa mga mali-maling mga pangangaral, no, na taliwas naman dito sa nakasulat sa Biblia. Kasi wala tayong ibang susundin dito, ito yung kasulatan ng Biblia. Maliban dito, pag may pinangaral na yan, ayon nga sinasabi ni Apostol Pablo, no, na mga tao na mangangaral sa iba sa mga pangaral na natanggap nyo is parusahan sana siya, kahit pa kung ang mga anghel ay mangangaral pa, no, na mga iba rin sa mga turo dito sa nakasulat sa Biblia is parusahan siya. Yun yung sinasabi dito ng Apostol Pablo. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.